Mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito nga po mga kababayan, pag-usapan po natin ito. Attorney Princess Abante versus Senator Amy Marcos. Ito po ang mga katanungan ni Attorney Princess Abante. Ano naging ambag niya bilang senador sa pag-aayos ng budget sa pangangalaga ng San Juanico Bridge? Ito naman po ang tugon ni Senator Amy Marcos. Yang amo mo dyan nakatira, bakit di mo tanungin? Yan po ang sinabi ni Senator Amy. Ito nga nakita natin dito sa kanyang page. Bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Yang amo mo dyan nakatira, bakit di mo tanungin? Lahat kayo sa akin nakatingin. Sana ako na lang naging presidente. Yan po ang kanyang tugon dito nga kay Princess Abante, mga kababayan. So ito po yung press con niya ni Princess Abante. Panoorin po natin. Ma'am, tanong ko na rin po yung sinabi ni Senator Amy. Parang pampintura lang daw yung budget na ibinigay sa San Juanico Bridge. Ba't daw po ganun? Well, according na ito public records naman to, no, yung mga budget allocated for the San Juanico Bridge since 2018 pa. Even the time na bago pa naging speaker si Speaker Martin Romualdez. And bilang isang taga Tacloban, as the representative for that region, talagang part of his advocacy to ensure na may akmang mga pondo para sa mga programa at proyekto sa kanyang pinaglilingkuran. Makikita natin na tuloy-tuloy naman ang naging budget allocation para sa San Juanico Bridge for its maintenance, rehabilitation. Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin, ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Thank you po. Thank you, Billy. Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning, Attorney Princess. Ma'am, follow-up lang po sa Israel. I understand na walang kongs, pero may mensahe po ba yung Kamara sa mga kababayan nating naiipit doon, lalo na may mga naitatala ng nasaktan at may mga gusto na rin magpa-repatriate po? Yes, the House, of course, will tututukan ng Kamara yung sitwasyon ngayon sa Israel at inaasahan naman natin na ang Department of Foreign Affairs will do its job to protect our citizens at makikipag-ugnayan din tayo sa ahensya to ensure na lahat ng ating mga kababayan, may posisyon ka man o wala, ay mapoprotektahan sa sitwasyon ngayon na nangyayari sa Israel. Opo. At ma'am, sa opening statement nyo, nabanggit nyo rin na talagang nakatutok na yung Kamara sa pagsalubong din ng 20th Congress. Tanong ko lang po, dito sa paglaban ng fake news, paano po natin tututukan yung mga panukala sa paglaban sa fake news? And I'm asking this kasi recently lang, mismong isang senador, si Senator Bato de la Rosa, ay nag-share nga din ng isang AI-generated content na against sa impeachment, wherein si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong nasabi niya na isang worrisome to, na isang pampublikong opisyal pa yung nag-share ng video na may AI content, and even si House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy, sinabi nga din niya na kumbaga he's propagating alay. Sa panig po ng liderato ng Kamara, ano po masasabi nyo rito at doon din update sa paglaban sa fake news? Bilang mga opisyal ng bayan, may tungkulin tayong lahat na magtaguyod ng katotohanan. Dapat hindi sa atin ang gagaling yung pag-propagate ng mga peke at maling impormasyon katulad ng mga post sa social media, whether that is mga intriga, paninira, paratang, or AI-generated content. No? Nakakalungkot pag public official pa ang gumagawa nito dahil nasa posisyon ang isang public official para
ma-steer ang public sentiments, ang pananaw ng tao, at also bilang ehemplo din sa mamamayan. Kaya nga dapat maging responsable tayo. Hindi lang to irresponsable, kundi delikado para sa mga opisyal ng bayan na nagpo-propagate at inahayaan ang mga fake news at disinformation na lumalaganap. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Katulad dun sa naging rekomendasyon ng TRICOM on fake news and disinformation, sana maituloy ito sa 20th Congress para mapag-usapan kung ano ba talaga yung mga dapat na mga legislative measures na kailangan mapasa para magkaroon ng tamang mga alintuntunin para maiwasan natin or mabawasan yung pagpapalaganap ng mga fake news dito sa atin. Hindi lang apektado ang mga public officials pag fake news at disinformation. Mga regular na mamamayan, madami na tayong nakita na mga ganyan na naapektuhan ang kanilang buhay, mental health, emotional well-being, including fear of their physical well-being na pinanggagalingan because of fake news, disinformation sa social media. So we need to be, unang-una as public officials, be the example to be the ones to lead yung propagation ng tama at accurate na information. Sabi nga lagi, the truth shall set us free, not AI, not fake news. Please proceed with your questions. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am, tatanong ko lang po, may tugon po ba yung House dun sa mga patutsada ng mga senador dun sa wage hike? Kasi sabi nila, tayo raw yung dito raw nagtagal, tapos parang ang dating mamadaliin sila, tapos kasalanan pa nila. Well, tungkol sa wage hike bill, dito klaro sa akin. Napag-research ko naman yung tungkol sa panukala ng Kamara for the 200 peso wage hike bill. Hindi lang kasi tungkol sa amount ng gusto nating iangat na sahod eh. Kasama sa version ng House, yung mga protection din na ibibigay sa mga small, medium enterprises, mga exemptions, transitional provisions para dahan-dahan ang pag-implementa ng batas kung pagbigyan ng pagkakataon na maupuan ng Senado at ng Kamara yung final versions ng both houses. Kaya yung usapin na matagal na ipasa ng Kamara yung House version dahil hindi lang naman siya isang bagay na tinaas lang natin yung sahod. Pinag-aralan din at inalam na to make sure na balanse yung batas na maipapasa ng Kamara, hindi lang para sa manggagawa, pero para din sa mga negosyo na pwedeng maapektuhan dahil gusto natin pangkalahatan yung magiging epekto ng legislated wage hike bill.